Grabe yung dumi ng ating pan dahil sa patay na lumot. Nagkulay chocolate na ito kaya kailangan na nating mag-reset ng buong system. Tinanggal natin lahat ng lumot at nilinis natin yung buong pan pati buong filtration system. At brush lang yung ginamit natin dito. Wapa! Eto at malinis na. At eto yung pinaka nakakapagod na part. Ang punuin ito ng tubig. Kailangan talaga nating i-reset yung buong system dahil sobrang dumi na ng tubig. Sobrang bilis kasi talaga namatay yung mga lumot kaya ito yung naging dahilan kaya dumumi yung tubig. Sa sobrang init kasi ng panahon nitong mga nakaraang buwan, mas dumoble talaga yung dami ng mga lumot. At sa sobrang dami na ng mga lumot, bumabara na ito sa ating filtration system at nahirapan na tayo na maglinis kaya humanap tayo ng paraan para matanggal to. At yung ginawa natin ay naglagay tayo ng shading sa ibabaw ng pan at naging effective naman ito kasi nabawasan yung direct sunlight kaya namatay yung mga lumot. Pero yun na nga, nagkaproblema din tayo sa sobrang bilis naman ang pagkamatay ng mga lumot. Nagkulay putik naman yung ating pan kaya kailangan talaga nating i-reset lahat. At eto na yung naging resulta sa ilang oras natin na pagkuskos at pagbrush. Naging malinis na itong trapal ng ating koi pan at ito na lang area na to yung kukuskusin natin. Medyo makapal pa talaga yung lumot na nandito. Dito sa kabilang side wala na, tapos dito sa kabila green pa talaga. At eto yung tubig green na green. Pero di naman siya mabaho, amoy lumot lang. Very satisfying din naman itong pagtanggal ng mga lumot pag nakikita mo na naging malinis na yung area na kinukuskus mo, katulad niyan. Nakakasaya sa feelings, pero yun nga, nakakapagod naman talaga sa mga kamay natin dito sa mga braso. Pero okay lang yan, basta fish keeper ka, nawawala talaga yung pagod. Basta yung ginagawa mo ay para sa mga alaga mong isda. At eto kahabi, natapos nating linisin at i-brush itong ating pan, itong buong pan. Tinanggal na po muna natin yung mga lumot. Baba tayo. Wapa! Tinanggal natin yung mga lumot pero di talaga lahat natatanggal. Pero okay lang yan, babalat din naman yan. Yan o. Para makapag-reset tayo. Malinis na. Gumamit pa tayo ng payong kasi sobrang init. Ganito yung ginawa natin para di tayo masyadong mainitan. Ngayon, natapos natin linisin itong ating buong pan. Pwede na natin itong lagyan ng tubig. Eto, at malinis na. Yun o. Yan. Tapos, eto, nilagyan natin ng tubig para di mag-stack up yung motor nitong ating pump. Yun yung na-observe ko sa mga past experience natin dito pag naglilinis tayo. Para di mag-stack up, lalo na pag napakadaming lumot na sa ating pump, di siya mag-stack up, lagyan natin ng tubig. At ito yung pinaka nakakapagod na part. Ang punuin nito ng tubig. Nasa 4.6 tons kasi yung laman ng tubig nitong ating pan. At yung water source natin dito ay deep well or yung poso. Kaya ngayon punuin ko na po muna to ng tubig para makapag-swimming na to. Ay para may lagay na yung mga isda. So ito mga kahabi, malapit na mapuno ng tubig itong ating koi pan. At pansinin nyo yung kulay ng ating tubig, di siya crystal clear, parang cloudy siya kasi may mga buhangin po yan na kasama dun sa tubig natin. Kaya kailangan talagang i-filter para matanggal yung mga buhangin at maging crystal clear yung tubig sa ating pan. Pero malinis naman yung tubig na to, kailangan talagang i-filter para maging crystal clear. Ayan o, sarap maligo. Tara, swimming tayo. Nalinis na rin natin itong mga filter brush. Kaya pwede na natin itong ibalik doon. Pati rin itong mga biological media natin ay malinis na, kaya pwede na natin paanda rin yung system natin. So ayun, set up ko na po muna kasi kawawa naman itong mga koi natin dito. Maliit lang yung lagayan nila. Grabe yung buhos ng ulan kanina kahabi, akala ko hindi naihinto. Sobrang lakas talaga, mabuti huminto naman. At ayun, natapos na natin i-set up. Kaya yan, sa likod ko. Tapos natin set up yung filtration at na-connect na natin dito sa ating pan. Kaya medyo nag-clear na yung tubig. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Paanda na natin yung system. At yan, medyo clear na. Hindi katulad kanina na hindi pa natin nako-connect sa pump at sa filtration. Yan, klaro na yung pump natin. Yung gamit natin na pump, Pereha BB12,000. Pero nakaset lang siya sa 11,000 liters per hour. Mag-clear pa to bukas or mga next day, clear na to. Yan. Tapos pasilip ko naman sa inyo itong ating filtration. Ayun. Mechanical natin, Tapos yung mga isda natin dito. Ayan.
Ito sila. Yan. Goods naman, pero kailangan natin silang ilipat kasi napakaliit itong lagayan nila. Ayan lang. Yun. Bago natin sila ibalik dito sa main pan, so i-salt bath na lang din natin sila para goods talaga yung condition nila pag balik dito sa main pan. Ito yung itsura ng ating pan before natin ma-reset. Sobrang dumi pa. Pagkatapos ngayon, ito naman yung after. Ayan. Napakalinis na. Mag-clear out pa yan at magiging crystal clear ulit itong tubig sa ating koi pan. Kinabukasan, ito na yung tubig sa ating pan mga kahabi, oh. Crystal clear na ulit. Ayan. Kitang kita yung bottom drain, yung mga pipe natin. Crystal clear na. Good sa to. At ngayon, babalik na natin yung mga alaga isda natin. Yun, oh. Tundo na. Yung aeration natin dito, babalik pa natin yun kasi ginamit natin sa quarantine pan. Yan. Ito yung mga isda natin, oh. Yan. So ngayon i-transfer natin to pabalik dito sa main pan, pero i-salt bath muna natin to para goods talaga paglipat nila dito sa ating main pan. Yan, wala na yung mga lumot na dumidikit dyan sa mga pader at dyan sa ilalim. Tapos yung nagko-color white, yan po yung mga buha-buhangin sa ating poso. Kaling poso kasi yung tubig ng pan natin. Pero mawawala din naman yan pag may mga isda na nagaganon-ganon sila dyan. Tapos mapupunta yung mga ano dyan, dumi sa ating bottom drain. Tapos may higop naman ang ating filtration at malilinis na ating filtration. Tapos pagbalik dito, malinis na. Yan. Goods na ulit. Sarap ngang mag-swimming dito. Pero sa kanila na lang to, bigyan natin sa kanila. Kailangan din natin silang ilipat kasi maliit yung lagayan nila. So yun na. So yun kahabi, yan po yung part 2 ng video na to. See you po sa part 3 at lilipat na natin yung mga koi pabalik dito sa ating main pan. So ayun lang, happy fish keeping, fish out.